Binonggo, kung tawagin na po. Pwede ko bang magbahagi kayo tungkol sa Sipa Arnis? Okay, ang Sipa Arnis, matagal na rin yan. Okay, this style of fighting is founded by Grandmaster Gachi. Okay, isa siya isang principal sa area ng Calabarzon. Antipolo, ang pinaka-headquarters po niyan is sa Antipolo. Ngayon, ang Sipa Arnis, matagal na yan naglalaro sa area ng Calabarzon. Actually, dati na yan DepEd, member ng DepEd. So, ang style nila is stick fighting with a combination of kick and punch. So, pretty much, it's hybrid with taekwondo striking, karate striking, or kickboxing striking with Use of stick. with the use of stick. Single weapon, okay? So para yung balitawak pero merong ang balitawak ibang style pero ito naman ay sa Sipa Arnis. Still may Arnis pa rin nakasama. Oo, may Arnis yan. Single weapon sila. Tinatawag nilang solo baston. Yan ang style ng Sipa Arnis. Ngayon, ang pinaka-trademark ng Sipa Arnis, pumapalo yan na sabay. Ganon. Yun ang kaya tinawag na Sipa Arnis. So it's not Sipa and Arnis, but it's Sipa one. So they, especially those young kids, siyempre I'm old, I might not be able to do that anymore. But those young competitors, is gano'n sila, nakakapalo, nakakasipa ng ganyan. Okay, so yan ang Sipa Arnis. Pero matagal na siya kasi ano siya, anak siya ng Buska, which is Ano naman po yung gusto? yun yung mother mother organizations niya. Pinagmulan. Ito ay naman is parang universal martial arts naman yon. Lahat ng style sama-sama na. Oo, pinagsama. Yun ang una niyang binuo. So after that, dun nanganak ang anak niya, yun yung Sipa Arnis. Kasi nakikita ko na itong Sipa Arnis, napatibin na ito eh. Hindi ako nag-aabal na, napatibin na nga ba ito? Siguro matagal na yan eh. Matagal Matagal niya nang pinopromote yan eh. Kaya lang kasi ang nangyayari, siyempre pag matagal ng style, yung mga dati niyang member, nawawala na. Yung iba, nakapanood, wala na. Yung iba naman, lumalis na. So, yung style nawawala. Kasi wala nang nagpro-promote. Wala. Diba? So, kaya importante magpo-promote ka ng black belt, ng master, ng grandmaster. Para Kasi magtuloy-tuloy. pag magtuloy-tuloy. So, ano kaya ang isa sa pinakamalaking hamon na kinakaharap ng Arnis sa panahon natin ngayon? Actually, maganda. Napakaganda ng future ng Arnis ngayon kasi masyadong na sila ngayon, mas very organized at they are more friendly. Nakita mo, galing kami sa iba't ibang lugar. So, tsaka yung, because of the use of social media, nakikita mo na kung saan ka maglalaro. So, katulad niya mga yan, galing sa ibang lugar. Ito naman, ibang mga style to. Ito ang Paete style. Pero, yung iba dyan, dito maglalaro sa, nasa ba tayo? Magdalena. So, ito piyesta ng Magdalena, nandito kami. So, karamihan po maglalaro dito. Obviously, maraming taga Magdalena, pero may mga taga Paete. Okay. So, yung style nila, iba rin ang galaw niyan. Okay? So, yung sinasabi ko naman sa'yo, yung Juego Todo, yun naman yung bago. Okay? Yan naman yung bagong platform ng Filipino martial arts. Iba naman to. Ito is combat sports talaga to. Ano kaya pinagkaiba niya nung sa traditional na Arnis? Ito kasi, ano na talaga to sports. Ibig sabihin, competition na gamit mo ang stick at parang mixed martial arts eh. Pero ganito kasi ang rules niyan eh. Yung una is doble baston. Ganon. So paglalaban ka first round, doble baston. Pangalawa is single baston. No? Yung kalaban mo, so pwede ka sumuntok, pwede ka mag-take down, pwede ka yung pangatlo, yun yung mano-a-mano. Yun yung nakikita natin sa UFC na parang kamay using MMA, di ba? Pisikalan lang ng kamay. Pisikalan. Sa kamao. So ibig sabihin, yung platform na yan, makikita mo talaga kung sino ang magaling na Sa lahat Filipino martial arts. Sa lahat ng aspect. So yan talagang para sa lahat ng... May gamit at wala. Oo. Isa lang ang gamit, dalawang gamit, walang gamit. Ang style lahat ng sumasali dyan sa Juego Todo, may kanya-kanyang grupo.
Diyan kinukuha yung fighter. So kaya katulad ko, although I represent Sipa ni Wego Todo, I'm also Sipa Arnis. So yung fighter namin pwedeng lumaban dyan. Kung yung fighter namin Arnisador na, tapos Sipa Arnis, kasi ang Sipa Arnis technically is yung round 2 ng Wego Todo. Yung solo baston, yun yung technically ang Sipa Arnis. So ibig sabihin, yung fighter namin madaling lang mag-adapt sa rules ng Wego Todo. So ganun yan. So bawat style ng martial arts na FMA, may kanya-kanya rin silang specialty. So merong mga specialty ng single stick, at double baston, or weapon-based, knife, kutsilyo. Maninong, lahat ng binanggit natin na labanan ninyo ay may arnis. Lahat yun. Siyempre, Tama, ano? Filipino martial arts eh. Ngayon, Nong, ang isang tanong ko, ito, ano ang nais kunin nyo maalala sa susunod na henerasyon tungkol sa arnis? Ano na? Ano yung gusto nyo maalala ng mga kabataan sa susunod na henerasyon patungkol sa arnis? Eh siyempre, ang kailangan makita nila, this is a Philippine martial arts. Kaming mga organizer, kaming mga master, grandmaster, tsaka mga nagpapalaro, ang gusto namin siyempre yung hindi mamatay ang kultura. Kasi pag namatay ang kultura, pag walang nagtuturo, walang nag-organize, mamamatay talaga. Samantalang tayo, hindi natin ini-embrace. We don't binabaliwala natin dahil sa ating colloquial mentality, I guess, is we like foreign stuff like karate, taekwondo, jiu-jitsu, basta foreign, oo, di ba? Basta puti, maganda, basta foreigner, maganda, ganun tayo. Pero pag sarili natin ang tagal bagong pansinin. Papansinin mo lang pag sumikat na sa Hollywood. Yes. Di ba? Ganun yun eh. Saka mo lang, matagal na sabi yan, pero ngayon lang namin nagagawa. Oo, ganun yun. Pero Nong, isang huli. Pero ayun nga, sige, go ahead. Sige po. Sa pagkatanong, kung halimbawa mawala sa atin yung arnis, ano kaya ang mawawala sa Pilipinas? Yung identity mo, yung kultura mo, identity, yun ang mawawala eh. Yun ang bawa, pag sinabi mong Japanese, we assume na Japanese marunong sa judo. Pag sinabi mong Korean, we assume that the Korean guy knows taekwondo. Pag sinabi mong, Thailander ka, we assume that this Thailander knows Muay Thai, di ba? Pag Pilipino, ganun din yun. We assume that you know arnis. Pilipino ka eh. Eh kung wala kang alam, di mo alam, eh you are lost your identity. You lost one of your heritage with na pagiging Pilipino. Yun lang. Goodbye sa inyong lahat.